si Madam Vice President Leni Robredo. Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka, Eli. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin at nanonood sa Facebook Live. Ngayong umaga, April 19 na ka, Eli. Parang mabilis din lang yung araw. Opo. April 19 na ngayon. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, marahay na aga sa Indogabos. Sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Opo. Okay, samantala mga kababayan at mamaya na siguro yung mga bad news. May mga bad news. Pero siguro maganda ay ituloy ho natin yung good news at patuloy na ginagawang operasyon, yung pagtulong po ng Office of the Vice President. Kaugnay pa rin dito po sa nilalabanan nating COVID-19 pandemic. Ma'am, so kumusta po? At bagamat ngayon patuloy yung pagtaas o yung kaso, pero ang kagandahan ay Tumataas na din yung recovery. yes, opo. Tingnan ko lang ka, Eli, yung huling report kahapon. Yung huling report kahapon, merong 209 na bagong kaso. Yung total na ngayon ka, Eli, 6,087. Yung namatay ay 10. 397 na kaagad. 397 na yung namatay. At yung recovery ay 29 patients. Yung recovered ay 516 lang. Ito ka, Eli, parang pangatlong araw na kahapon na mas mataas na yung numero ng recovered kesa sa namatay. Magandang balita to. Sana patuloy na ganito yung numero. Yung matagal na panahon, parang isang buwan yatang sunod-sunod ka, Eli, mas marami yung namamatay kesa sa recovered. Pero ngayon, iba na. So, pag tumuloy-tuloy ito, iiba na yung parang mukha nung pandemic. Pero yung tinitingnan natin ngayon ka, Eli, sana araw-araw pababa din ng pababa yung bagong kaso. Tinitingnan ko yung meron ka, Eli, sa TV na parang speech nung Prime Minister ng Germany, si Angela Merkel. Ang tinitingnan nila ka, Eli, parating yung bagong kaso saka yung recovery kasi kinikwenta nila araw-araw kung kaya ng capacity ng kanila mga ospital. Tingin ko yun din yung dapat natin gawin kasi yung iiwasan natin, dumating yung panahon na yung mga ospital natin hindi na kayang ma-absorb yung mga pasyente. Yung nangyari, ma'am, sa Italy, nabigla sila. Oo. Sa Italy, ganun yung nangyari. Yung ating dasal ay hindi yun mangyari sa atin. So, dapat yung numero parating tinututukan, parating yung target, pababa para yung ating mga ospital, hindi sila ma-overwhelm. Nung bago pa lang ito ka, Eli, marami tayong balita na hindi na nakakaya ng ospital na tanggapin, mga ospital na tanggapin yung mga panibagong kaso. Dapat yung tinitingnan natin araw-araw. Sinasabi nila ka, Eli, na itong enhanced community lockdown, hindi niya naman maaalis yung pandemic. Hindi niya naman maaalis yung COVID. Ang ginagawa lang, parang dinedelay niya. Dinedelay niya para may panahon tayong humabol yung capacity ng mga ospital, yung capacity ng healthcare system. So, yung ating pinakadasal ay ngayon na naka-lockdown tayo. Ngayon pala hindi pala lockdown yung term sa atin. Enhanced Community Quarantine. Ngayon na naka-enhance. Pero sabi naman ng Pangulo, hindi, lockdown din yun. Binago lang pero nila yung term. Pero iba-iba ka, Eling, iba-ibang bansa, iba-iba yung tawag. Halos pareho yung sistema, pero iba-iba yung tawag. Pero ito ka, Eli, yung ang hinihintay natin ngayon na habang naka-quarantine lahat, ay nakakahabol tayo dun sa mga pangangailangan. Opo. Okay, so pero isa po sa pinakamasaklap po ngayon ay patuloy na nadadagdagan, ma'am, yung bilang ng mga apektadong health workers at mga doktor at mga nurses. May pinakahuli, namatay po yung head nurse ng PGH. Oo. Ito sobrang lungkot na balita kasi yung inaasahan talaga natin ka, Eli, ngayong panahon na ito, yung ating mga health workers. So parati nakakalungkot na mabalitaan na merong namatay, na doktor o nurse, merong mga tinamaan. Kahapon, unong isang araw, merong bilang ka, Eli, hindi ko lang nakuha yung bilang, pero parang
300 plus ba o 500 plus ng healthcare workers yung apektado. 766, ma'am. Dumagdag na naman. Tapos 700. 339 oo. ang doktor, 242 yung mga nurses. Yun yung nakakalungkot. Dami, opo. Yun yung nakakalungkot, lalo na yung first month. Yung first month natin, maraming doktor talaga yung tinamaan. Okay, yung binabanggit ho natin na head nurse no, ng PGH ay ito hong si Palafox. Faye Marie Luna Palafox. Parang siya na yung pangalawang head nurse ka, Ellie. Kung hindi ako nagkakamali, meron ding ospital sa Mandaluyong na yung head nurse ay pumanaw din. Ito, napakalungkot na balita. Ayun. Okay, samantala mga kasama at marami pa rin ho no, na mga talagang ang inaasahan. Ma'am, inaasahan dahil tataas pa rin talaga yung kaso dahil sa yung mass testing. Oo. Ako mahalaga ka, Ellie. Kanina, tinitingnan ko sa balita. Halimbawa ka, Ellie, yung South Korea, kahapon yata yung first day na nagbukasan na yung mga tindahan. Opo. Hindi pa yata lahat, pero nagbukasan na yung mga tindahan. Pero yung analysis nila, kaya na nila itong gawin kasi meron na silang mass testing. So yung sa atin, habang hinahanda natin na magbukas ulit yung ating mga negosyo, yung trabaho, dapat meron ng mass testing para alam natin kung sino yung dapat hindi pwedeng lumabas. Kasi habang hindi pa natetest, ang dami kasi Eli, ang problema sa sakit na to, kasi ang daming asymptomatic. Pwedeng carrier ka, pwedeng nakakahawa ka, pero wala ka nararamdaman na symptoms. Ito, delikado to. Delikado to kasi hindi mo alam na nakakahawa ka. So, talagang napakahalaga ng mass testing para alam natin kung sino yung dapat i-quarantine, sino yung dapat gamutin, sino yung dapat hindi gumagala para hindi nakakahawa. Opo. Okay, at samantala, para po sa kaalaman ng ating mga listeners, ma'am, ano po yung update sa, lalo na yung mga free shuttle service po ng OBP at yung patuloy po na pamamahagi po ng iba't ibang mga Ito medical siguro supplies, Eli, opo. unahin ko dun sa update sa donation drive na ginagawa ng Kaya Natin. Partner namin dito yung Kaya Natin. As of 6 o'clock kahapon, yung total amount na pumasok na ay 53,889,138 and 41 centavos. Ayun, 53,889,138 and 41 centavos. Gaya nung sabi ko nung huli, Eli, yung 5.995 dito ay galing sa opisina namin. Pero the rest ay lahat na donations ng mga karamihan dito, Eli, anonymous na mga tao. Yung pinakamalaking pumasok na one-time anonymous donor, 2 million. Isang tao lang yon. Pero marami Eling nagbibigay yung mga 100 pesos. Karamihan mga estudyante, ordinaryong tao. Gustong sabihin, talagang walang maliit. Basta pagdating sa pagbibigay ng tulong. Kaya nagpapasalamat tayo. Nagpapasalamat tayo sa lahat na nag-contribute. Gaano man po yun kaliit, talagang malaking tulong para sa ating mga frontliners. Ito Eli, yung donation drive, pag pumasok ka kasi, dito sa Ticket to Me, kung hindi ako nagkakamali, yun yung pinakaunang platform. Merong, parang bawat ticket, merong presyo. Halimbawa, ang tatanong sa'yo, ano ba yung gusto mong itulong? Magbibigay ng PPE o magbibigay ng food and care packages. So, dito sa amount na to, Eli, yung PPEs na yung pwedeng ibigay ay 123,344. Ang nabigay na namin as of today, 83,925. So marami-rami na Eli. Actually, dito sa Manila, parang second round na kami o third round lang. Sa probinsya, meron ng mga round 2, merong mga first time na mabibigyan. Ang kahirapan kasi nito Eli, halimbawa yung first and second round namin, disposable yung mga gowns. Yung protective suits, disposable. So talagang everyday maraming nagagastos yung ospital. Tinitingnan natin Eli yung kwento ng mga ospital, ng mga pasyenteng gumaling.
parang every time na papasok sa kanila, magbabago ng suot. Pagkain. Welcome to my challenge ko. Pagkain kayo. Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace, kapag napuyat, kapag stressed, Na po tayo doon para makita nyo din. Po pala mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa may Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay nanay para dahil hindi nga siya nakaka... Ayan. Pila kuya? 1,000! 200! Kuya, ilan po kayo? Ayuda! Ayan. Ito na po yung mga food packs. So kasama ko na po ang leader po ng mother leader po na si Ma'am Rochelle Ho. Hello po. Thank you very much po sa lahat ng mga sponsor. Kasi yung iniiwasan na yung virus nakadikit mismo dun sa suot nila at magiging carrier na din sila. So, sa isang araw, libo yung nagagamit na mga PPEs. Kaya nagpapasalamat tayo kasi ang dami na din ngayong mga grupo na nagbibigay ng mga PPEs. Walang katapusan, hanggang meron pa tayong COVID, walang katapusan po yung pangangailangan sa PPEs. Apo. Kaya dapat tuloy-tuloy lang yung pagbigay. Mula nung isang araw ka, Ellie, nagsimula na kaming magbigay nung aming locally manufactured na PPEs. Nagbigay na kami inuna namin yung mga ospital na marami yung COVID patients. Ang kabutihan nitong last batch na binigay namin, hindi na siya disposable. Ito ay reusable. Pagbigay namin kay Ellie, nakalagay doon kung paano yung care, paano yung pangangalaga nung... So, yung tamang paglalaba or paglilinis. Yung tamang paglalaba. Para mahirap kasi yung disposable. Una, Tama. masama siya sa environment. Pangalawa, walang katapusan talaga yung pangangailangan. Ito, yung computation namin kay Ellie, kung ang isang health worker, meron 2 o 3 nitong reusable suits, hindi na masyadong sayang. Mas makakatipid, hindi na masyadong sayang. Ito, marami yung mga nagtatanong ka, Ellie, na paano yun. Actually, yung patterns na ginawa nung Manila Protective Gear Sewing Club, ito yung aming partner na more than 400 members. Yung ginawa nilang patterns ay in-upload nila, ang tawag dito tech pack, yung buong package ng mga patterns, in-upload nila sa isang open source na site. Ang gusto sabihin ka, Ellie, ng open source na site, kahit sino pwedeng gumamit ng pattern na yon. Downloadable siya online. Meron lang ngayong mga konting concerns, halimbawa, merong mga gumamit ng pattern na yung telang ginamit, hindi siya yung approved. Ang problema kasi ka, Ellie, pag hindi approved yung tela, hindi natin sigurado kung napoproteksyonan talaga yung gagamit. So ito lang po gusto nating ipaalam na meron pong mga medical grade na mga materials. Yung sa amin ka, Ellie, nung medically ni-review, meron silang recommended na tela. Yung Tyvek, pero wala nun dito sa atin. So naghanap tayo ng alternative. Ang recommended ng mga doktor 2, yung isa ay taffeta. Pero ang taffeta pala ka, Ellie, siguro narinig mo na yung taffeta. Ito pala, iba-ibang klase. Hindi po lahat na taffeta pwede. Ang pwede lang na taffeta, yung tinatawag na silver backlining. Ang likuran po nung tela ay silver. Ito yung water repellent, saka pati alcohol, hindi siya tumatagos. Ang alam ko ka, Ellie, yung UP merong test nito. Tayo pinatest natin sa mga doktor. So, ito yung ginagamit natin. Pwera dun sa taffeta, silver backlining, meron din tinatawag na, hindi ko alam kung toray o toray. Pero yung toray, iba-iba din. So, dapat talaga bawat gagamitin, pinapatest. Kami ka, Ellie, halimbawa, nung isang araw lang, may 40 samples kaming pinadala.
5 lang dun sa 40 yung nakalusot. So talagang mahirap. So ito po yung caution din sa mga gumagamit ng pattern. Siguraduhin natin na tamang tela yung ginagamit. Opo, yung quality, yung talagang sasapat po no, kung ano yung hinihingi. Oo, kasi kawawa Yung naman standard, yung health workers natin kung akala nila safe yun, yung pala hindi. Kung galing po sa amin, merong naka-indicate. Opo. Okay, so banggitin ko lang to at nagpapasalamat ma'am yung Nagcarlan District Hospital at inilapit sa atin yan nung last Sunday ma'am ni Celi Bueno Ortega ng DWIC. So yun po at nabigyan na ho sila. Nabigyan. Nilapit din yata yan sa amin ka Eli ni former Vice Mayor Ami Hernandez. Nakita ko nga sa Facebook, nagpapasalamat. Eto ka Eli, nagpapasalamat din tayo dun sa mga nagpapasalamat. Pero mahalaga din sa amin yung pag-acknowledge nila kasi hindi namin kasi sariling pera ka Eli yung ginagamit. So pag ina-acknowledge, pinapadala namin yun sa donors. Pinopost namin sa Facebook, pinapadala sa donors para alam nila kung saan napunta yung kanilang dinonate. Yes, ma'am. Basta lang sila. Marami kasi ma'am nagme-message. Bigyan sila ng isang formal letter siguro tapos yung contact person doon. Kami nga Eli, kahit walang formal Basta letter. sa kahit Facebook. i-message lang sa Facebook o mag-text sa amin, nakalagay naman yung number sa Facebook page namin. I-text lang. Ang kailangan lang talaga namin, pangalan ng ospital, contact number doon, saka yung contact person. Opo. Dinidiretso namin ito Eli sa mga ospital, health center. Hindi namin dinidiretso sa mga organizations na nagre-request. Pwede naman mag-request sa amin yung organization, pero parati namin pinapareceive sa ospital. Kasi yun yung mas madali na pag-audit. Kasi parati namin, eto Eli, parati namin kailangang i-report dahil hindi namin sarili yung pondo. So talaga nire-report namin either ospital, meron mga rural health, yung mga RHU, rural health units, or health centers. Tapos yung ibang mga frontliners din. Halimbawa yung mga uniformed men na maman ng mga checkpoints. Meron nga Eli grupo ng mga drivers na free shuttle ngayon. Kailangan may protective gear din. Pero yung binibigay namin Eling material depende sa gamit. Pag mga health workers na pumapasok sa COVID ward, sinisiguro namin na yung yung material talaga approved ng doktor. Opo. Okay, so ma'am, yung free shuttle service natin tuloy-tuloy na? Tapos na yun Eli. Di pa rin? Tapos nung April 14. Bakit natapos na nung April 14? Kasi yun Eli, yung kontrata namin sa aming partners. Okay. Oo. So DOTR na ang magtutuloy nila? Nag-usap kami ng DOTR bago pa mag-April 14. Hindi lang DOTR Eli, pati Quezon City Government. Kaya gusto din natin magpasalamat. So sila ang sasalo ma'am sa ruta? Oo. Meron kaming 8 ruta. Yung DOTR, tinuloy nila yung dalawang ruta. Kung hindi ako nagkakamali, Route 3 and 4. Tama ba? Route 3 and 4. Tapos yung Quezon City Government naman, ang tinuloy nila Route 8. Yung mga hindi tinuloy, ang dahilan dito dahil merong ibang rutang existing na dadaan din dun sa ibang mga stops namin. So magdodoble lang? So ang ginawa namin Eli, nilagay namin sa Facebook. Nasa Facebook page po namin yung mga dating sumasakay sa amin. Nasa Facebook page po kung anong mga rota yung kailangang habulin nila sa DOTR saka sa Quezon City Government. Bago kami natapos, nagbigay din kami Eli ng flyers nung anong mga bus ang hihintayin sa anong stops para mas madali sa kanila. Yung pinaka-crucial lang talaga Eli na parati nilang nire-request na sana meron ding oras. Kasi yung iba yatang mga shuttle services, walang naka-indicate na oras per stop. Pero nilalakad po natin na mangyari din ito. Parang yung Quezon City Government yata, in-adopt yung Route 8 namin. So hopefully yun ay may oras yung stops.
nilalakad natin na yung iba ganun din. Kasi iba kasi ka, Eli, pag may oras. Kasi tipid din sa oras ng paghintay para sa kanila. Yes, opo. Pupunta sila sa bus stop pag padating na yung bus. Hindi naghihintay hindi nila alam kung may dadating o wala. Tama po. Okay, at ngayon hanggang April 20, ito hong ECQ or lockdown. April 30 yata ka. Ang April 30, ma'am. April 30. Hanggang katapusan. Oo. Hanggang April 30 yung lockdown at ngayon marami nagsasabi na baka dapat na i-extend hanggang Mayo. May mga proposal naman, ma'am, na barangay level quarantine lang or kung ano lang apektado. May proposal yata ka, Eli, na modified. Ito, patuloy naman na pinag-uusapan, pero yun nga ka, Eli, parati kasing ang question, handa na ba tayong harapin yung parang yung boundary nung quarantine sa no quarantine. Parati ang question, handa na ba yung healthcare system natin? Kasi pag tiningnan natin, Eli, yung mga available na mga graphs na pinoproject, pag humihinto talaga yung lockdown, nagkakaroon ng spike ulit. So, ang question doon, handa na ba yung ating mga ospital? Handa na ba yung ating mga healthcare system? Handa na ba yung pamahalaan? Kasi yung isang banda naman doon, yung mga negosyo, yung mga negosyong talaga nagsasuffer yung ngayon. mga maliliit po eh. Ang laki talaga. Kahit yung malalaki ka, Eli, malaki din yung epekto sa kanila. Siguro yung kaibahan lang kasi medyo mahaba yung PC nila. Yung mga maliliit na negosyo talaga yung kawawa. Yung mga SMEs po. Okay, so siguro ang binabanggit nyo, ma'am, dapat pag-aralang mabuti. Saka dapat naghahanda ngayon. At paghandaan. Dapat yung ECQ, yung panahon ng ECQ mula March, kailan ba tayo nag-umpisa ka, Eli? 17 ba o 16? Basta yung umpisa ng ECQ, dapat yun din yung paghahabol ng paghahanda. Kasi kung hindi natin mahabol yung paghahanda, baka hindi din natin pinaghahandaan yung pagtatapos. Pero yung total lockdown, hindi naman dapat siguro, ma'am. Ito isang puntong pinagdedebatehan. Ewan ko ka, Eli, kung napanood mo yung press ko ni Presidente nung isang gabi. Para nagsistreten siya kasi marami daw pasaway. Nagsistreten na... military takeover. Oo. Sana wag naman. Wag naman sana kasi hindi naman kailangan. Kailangan lang naaasikaso yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi ang iba talagang nakikipagsapalaran kasi walang choice. Walang kakainin. Sana maging maayos kasi nakikita natin ka, Eli. Nakikita natin mukhang may mga kaguluhan pa pagdating doon sa Social Amelioration Fund. Merong mga humihirit na kailangan kasama sila pero hindi sila kasama. Opo. Malaking sakit ulo yata ito ng mga local officials ngayon. Hopefully, soon as possible tayo maayos na. Pero ma'am, talagang dito po sa Social Amelioration Program ay talagang ang kawawa rito yung mga nasa LGUs. At yung tulad ng reklamo ni Valenzuela Mayor Rex Gatchalian. Napanood ko yung video niya. Actually, common na reklamo yun ka, Eli. Common na reklamo kasi maraming hindi naiintindihan. Maraming hindi maayos na listahan, pero kawawa yung LGU kasi sa kanila yung sisi. Napanood ko nga ka, Eli, yung isang video ng barangay captain na pinatay. Pinatay dahil hindi siya, yung nagpatay, yung pumatay sa kanya, hindi yata kasama sa listahan. Kawawa naman yung kapitan. Kasi ito talaga, alam naman natin, yung local officials, kung pwede lang isama nila lahat, isasama nila lahat. Tama. Kawawa naman. Kawawa na sila yung nasisisi. Kaya sana sa lalong madaling panahon maasikaso to. Kasi otherwise, talagang maraming mga ngahas. Parang itong walang public transport ka, Eli. Parang itong walang public transport, yung mga health workers dahil kailangan talagang pumasok, nangangahas na maglalakad ng napakalayo para lang makapasok. So sana yung mga pangangailangan na ganito maasikaso soon as possible time. Ito lang ka, Eli, ulitin ko lang ulit, yung aming, other than the shuttle sa PPEs kasi, meron kami ng mga dormitories.
As of today, meron na kaming 11. Sasabihin ko lang kung saan yung mga dormitories at kung may nakikinig pong gustong mag-apply, tingnan po yung aming Facebook page kasi nandun po yung proseso kung paano mag-apply. Yung dorm number 1 namin ay nasa Cubao, Quezon City. Yung dorm number 2 ay nasa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Yung Barangay Pinyahan po malapit sa East Avenue, Lung Center, Heart Center, Veterans Hospital, NKTI, saka PCMC. Yung dorm number 3 ay nasa Rojas Boulevard pero malapit po ito sa Manila Doctors Hospital, saka sa PGH, saka sa Manila Medical Center, saka Hospital ng Maynila. Yung dorm number 4 ay nasa Sampaloc. Ito po ang malalapit na ospital, yung nasa Sampaloc area din, yung sa may UST. Maraming ospital doon ka Ellie. Yung dorm number 5 saka dorm number 6 ay nandito pa din sa area ng Quezon City, sa UP Village, pareho. So malapit din siya, East Avenue, Lung Center, yung mga ospital na nabanggit ko kanina. Yung dorm number 7 ay nag-iisang dorm namin sa Pasig. Malapit ito sa Pasig General Hospital, saka sa Tri-City Medical Center. Ang dorm number 8 saka number 9 ay nasa Commonwealth, Fairview, Novaliches area. Yung dorm number 8 ay mas malapit sa Fairview, yung dorm number 9 ay mas malapit sa Novaliches. Dorm number 10 ay nasa Paco, Manila. Ito bago to ka Ellie. Dorm number 10 saka 11, pareho siya malapit sa PGH. Yung dorm number 10 ay nasa Paco, ang dorm number 11 ay nasa Malate. Maliban dito sa, meron din kami kaeling inaayos ngayon para sana sa mga workers ng RITM. So, ito i-announce natin at a later time. Meron din tayong mga partners sa mga probinsya. In-announce ko na din ito last week. Partner natin yung Orient Hotels. Meron sila sa Legazpi, sa Mariveles, Bataan, saka sa Tacloban. Sa Baguio naman, partner natin yung University of the Cordilleras. Ito, nagbibigay din ng mga dorms na free accommodations para sa ating frontliners. As of today, ka Ellie, yung na-serve na namin na guests ay 248. Pero yung applicants namin, ka Ellie, almost 1,000. Kaya naghahanap pa kami dagdag pang dorm kasi yung pangangailangan medyo malaki talaga. Okay, samantala sa iba pa nating issue at ma'am, maraming mga senador, 14 ata yun, na nanawagan na mag-resign. Ito pong si Health Secretary Francisco Duque III. At bagamat yan po ay tinanggihan ng Malacanang. So, kayo po, ano po ang take nyo? Ang sinasabi kasi, sa gitna po ng giyera, wag daw magpapalit ng kapitan o commander. Yun nga yung paniniwala. Pero ito kasi ka Ellie, karapatan naman ng mga senador magpahayag ng kanilang saloobin sa paraan ng resolusyon. Pero alalahanin natin na ano ba yung nature ng isang cabinet secretary. Ito, ang nature ng cabinet secretary ay alter ego ng presidente. Gustong sabihin, nagsaserve siya at the pleasure of the president. So whether may resolution o wala, nasa desisyon talaga ng Pangulo kung tatanggalin siya o hindi. Yung hinihingi nila na kahit hindi siya tanggalin ng Pangulo ay mag-resign. Pero maraming paniniwala dito ka Eli. Isa nga yung sinabi mo na sa gitna ba ng giyera. Pero siguro ka Eli, yung pinakamahalaga dito may recognition na maraming pagkukulang. Pero yung pagkukulang na yun, kasalanan lang ba ng Department of Health, kasalanan ng ibang ahensya. Ito, pagtulong-tulungan natin kasi hindi natin ma-afford na yung mga away-away, yun yung makakasagabal sa ating mga ginagawa. Pero sa akin ka Eli, sana maging bukas din. Maging bukas hindi lang yung mga health officials pero kami lahat na naninilbihan, mga public officials, dapat maging bukas sa criticism, maging bukas sa pagtutuligsa. Kasi kabahagi ito ng demokrasya. At ito ay dapat hindi namin tinitingnan na parang sa maling paraan. Kasi ito din yung paraan para nare-remind kami na
sa aming mga sinumpaang katungkulan. Kaya ito, hindi naman bawal magturigsa. Pero sana yung away, yun yung iwasan natin. Kasi yun nga, nasa giyera tayo, magkakampi tayo dito lahat. Kaya kung ano man yung pagkukulang, pag-usapan, maging bukas na tanggapin ito at sa pagiging bukas ay palitan kung ano yung mga hindi tamang ginagawa. Yan. At least inaamin na may pagkukulang. Sana yung mga pagkukulang ay mapunan at yung mga mali ma-correct. Yun yung mahalaga. Pero ang kabutihan naman ngayon ka, Eli, yung private sector talaga, buhos yung tulong. Kami lang So Eli, maraming ambag, ma'am. maraming ambag. Kasi may nagtatanong kung ano ambag eh. Dapat sana wala nang ganun. Kasi kami lang ka, Eli. Nagagawa namin yung gusto namin magawa dahil sa private sector. Napakadami. Hindi lang kami. Maraming ibang grupo na talagang tumutulong. Ito ka, Eli, hindi lang ito sa donation drive. Itong donation drive na sinabi ko kanina, 53,998,000, para to sa PPE, saka dun sa mga care packages para sa frontliners. Pero other than that, as of yesterday, more than 6 million worth of hot meals, yung mga pagkain, yung binibigay sa amin ng mga private donors araw-araw para sa ating mga frontliners, saka para sa communities. Maraming tumutulong ngayon ka, Eli. Halimbawa, yung Pilipinas Shell, every week nagbababa siya ng isang truck ng mga fresh na gulay. Tulong ito sa farmers ng Pilipinas Shell, pero tulong din sa communities. Nakadalawang linggo ng papasok na sa 3 linggo yung ginagawa. At marami pang ibang grupong gumagawa nito. Halimbawa, McDonald's saka Jollibee. Maraming mga pagkain na binibigay. Yung mga companies ka, Eli, nung nilagay ko nga sa Facebook ko nung Biyernes, galing dito sa amin yung Ligo Sardines. Nagbigay ng napakaraming sardinas. Hindi lang sila. Marami pang iba nagbibigay ng mga electric fan para sa mga dormitories, mga mattress, kung ano-ano. Yung Asahi lang nagbigay ng mga water dispensers para sa mga kung ano-anong parang sa kakayahan ng bawat isa ay talagang tumutulong. Kaya ito, maswerte din tayo ka, Eli. Maswerte din yung ating bayan na yung mga tumutulong talagang andyan. Ito ka, Eli, nagpapasalamat tayo. Uulitin ko lang ulit, nagpapasalamat tayo dun sa ating partner, yung Manila Protective Gear Sewing Club. Kasi sila talaga yung nag-asikaso nitong ating mga PPEs. Ito ka, Eli, ang nangyayari, dinadala dito sa amin yung mga ibibigay. Pero puwera niyan, meron din kami mga kausap ng mga communities na nagtatahi for us. Halimbawa ka, Eli, yung community sa Payatas, community sa Smoky Mountain, nagtatahi yun for us. Talagang tulong-tulong yung bawat isa sa kung anong ambag. Pero yung nakakalungkot ngayon ka, Eli, halimbawa kahapon, nawalan tayo ng maraming sundalo. Nawalan tayo ng maraming sundalo. Sa Sulu, nagkaroon ng encounter. Kung hindi ako nagkakamali, 11? 11 po. 11, dumating sila kagabi. Nagpadala tayong representative doon para kahit papano makatulong ng konti para sa mga pamilya. Aside from dun sa 11, merong 13 o 14 na injured. At yung injured yata karamihan ay naiwan pa sa Sulu. Yung medyo critical ay nilipat sa Zamboanga. Pero yung sa amin lang po, yung pakikiramay namin sa mga pamilya nung nawalan, kami po nakikiisa sa pagdadalamhati ninyo. Utang ng bayan sa inyo, yung buhay na sinakripisyo ng mga kaanak nyo, mga sundalo. Kaya ito po pagpaabot ng pakikiramay. Pero isa pa ka, Eli, 3 magkakasunod na sunog. Nauna sa Caloocan, yung pangalawa sa Delpan, yung pinakagrabe yung kahapon, doon sa Happy Land. Ayun sa Tondo. Twice na ako pumunta doon ka, Eli. Nabisita ko na yung lugar na yon. Napakaraming pamilya yung apektado. Kaya ito ka, Eli, yung ating pakikiramay din, doon sa naapektuhan ng sunog. Ito po sa gitna ng trahedyang pinagdadaanan natin, doble pa yung inabot nila. Kaya yung sa atin po, nakikiisa po kami sa
sa pagdadalamhati nyo din sa sinapit ng nawalan ng mga bahay. Kaya ito, nakakalungkot. Pero ito ka, Ellie, yung ewan ko lang kung nasa linya na, yung ating napaka-espesyal nung ating bisita ngayon para sa ating istorya ng Pag-asa portion. Ito actually, ka, Ellie, hinanap natin siya. Hinanap natin siya kasi yung kwento niya ay nakita natin sa Facebook at tingin natin bayani din siya sa panahon na ito dahil sa oras ng kahirapan, nakahanap pa siya ng paraan kung paano makatulong sa iba. Yung ating istorya ng Pag-asa guest ngayong umaga, si Raymond Papeliero. Raymond, andyan ka na ba? Raymond, good morning. Ayun, Raymond, good morning. Hinanap ka namin, Raymond. Hinanap ka namin dahil nakita namin sa Facebook yung kwento mo. Ikwento lang namin ng konti sa mga nanonood saka nakikinig sa atin ngayong umaga. Si Raymond Papeliero po ay isang Pizza Hut delivery man. Pero kaya siya napansin kasi yung araw-araw yung mga tip na binibigay sa kanya ay ito, binibili niya ka, Ellie, ng mga tinapay. At binibigay niya ito dun sa mga homeless. Binibigay niya sa mga nadadaanan niyang nangangailangan. Eto Raymond, bata ka pa, pero ang sabi matagal ka na Pizza Hut delivery man. Yes po, almost 11 years po ako sa... 11 years bali, na. 2009 po ako nagsimula sa Pizza Hut. Grabe, ang tagal. Regular po. Ang tagal mo na pala sa Pizza Hut. Pero ito Raymond, kaya ka napansin, kasi merong, yung may-ari ng bakery binibilahan mo, yung Rainas Bakery. Siya yung nag-post ng litrato mo at sinasabi na, kaya daw ikaw napansin kasi parati ka daw bumibili ng maraming tinapay sa kanila araw-araw. Tapos Yes po, araw-araw po. araw-araw. Tapos nung nagulat daw sila, tapos parang nagtaka sila. So tinanong ka kung bakit bumibili ka sa kanila araw-araw ng tinapay. At sinabi mo daw sa kanila na pinapamigay mo yun sa mga taong nakikita mo sa kalsada? Yes po, totoo po yun. Talagang gusto ko po lang talagang mamigay lang. Pero grabe. ng tinapay. Oo, pero grabe Raymond, bakit mo to naisipang gawin? Kasi di ba dapat, yung tip nga dapat sa'yo na yun? Pero ito binibigay mo pa sa iba. Kumbaga, sinishare ko lang po kung ano yung kahit paano, makatulong lang po sa ating kababayan, ma'am. Talagang, ang dami po talagang, apektado po ngayon dito sa lugar ko dito sa Quezon City. Sa area ko po ng sa pag-deliver. Ang area mo ang area mo Quezon City. Talagang ang hiningi po niya talaga po ma'am pagkain ko talaga. Kaya yun talagang ginawa ko yun. Talagang inaraw-araw ko na. Parang ang saya po ng pakiramdam ng nakakatulong po. Parang ginagawa ko ng hobby na inaraw-araw ko na. Oo nga, pero ito Raymond, kaya parang lahat talaga, lahat bumilib sa'yo nung nabasa itong kwento mo. Kasi kung yung mayayaman na bibigay, parang ordinaryo. Pero ikaw, delivery boy, tas nabalitaan namin, 2 yung anak mo. Yung isa, 3 years old, yung isa, 8 years old. Tapos yung asawa mo, buntis. Yes po, buntis. Eto, magiging Okay lang po. magiging 3 na yung anak mo, pero naiisip mo pang tumulong sa iba. Iba ka talaga, Raymond. Baga, lang, nagpipray na lang din ako na, Lord, ikaw na lang yung bahala sa amin mag-ina. Basta ang gusto ko lang talaga ngayon, makatulong. Saka, siyempre, parang para makaambag din po ako sa mga government natin na tumutulong din. Kaya ginagawa ko rin ito. At least, paano, tumalit sa paraan. Pero ito Raymond, napakalaking bagay ito para sa ating mga Pilipino. Kasi halimbawa sa'yo, yung pakiramdam mo lang basta makatulong ka kahit papano. Pero ito, pag mabasa ito ng mga kapwa na, mga kababayan natin na meron namang pwedeng ibahagi pero hindi nagbabahagi, mahihiya siguro sa'yo. Dahil ito, kailangan mo pero hindi mo iniisip yung sarili mo. Pero yung iniisip mo, may makain lang yung iba. Yes. Okay, Raymond, sa Cebu ka pala lumaki? Yes po, sa Cebu. Tama-tama. Subong mahirap din po ako, sir. Pero tama-tama, napapakinggan tayo sa
DYHP Cebu. Sige, batiin mo yung mga kababayan mo sa Cebu. Binabati ko yung Bisaya, sa family ko Bisaya, dyan. sa ano? Cebuano, Akong gibati akong mga akong mama ug papa dira sa Cebu, si mama Dinin, Papa Dudong, akong lola, Mama Dingding, Tatay Inting, ug akong mga kamag-anak diya sa Cebu. Tama yung buntag sa inyo. Sana na sinig kayo ngayon ba? Dahil nakasaradyo. Siguro Raymond, proud na proud sa yung mga kababayan mo. Ando pala may magulang niya sa Cebu eh. Oo, nasa Cebu yung magulang. Grabe husay. Ang husay ka, Ellie. Nung una ko nabasa yung kwento mo, talagang sinabi ko na Raymond sa staff namin na hanapin ka. Kasi may programa kami, Raymond, na Istorya ng Pag-asa. Ikaw naman talaga. Ikaw yung tunay na istorya ng pag-asa. Dahil sa panahon ng ganito, talagang yung mga bayaning kagaya mo, yung dapat tularan namin. Dapat tularan ng mga ordinaryong Pilipino na inuuna yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Kaya mabuhay ka, Raymond. Salamat. Okay. Raymond, ano ang iyong mensahe sa ating mga kababayan at siguro sa gitna nitong, siyempre, mayroon tayong krisis, no? Pangkalusugan at ikaw patuloy ka pa rin nagtatrabaho, no? Kahit na may krisis ngayon. Oo, so ano ang iyong mensahe sa kanila at panawagan sa ating mga kababayan? Ang palawag ko lang po, maging stay safe pa rin sa lahat ng gustong tumulong, yung mga nasa bahay lang po. Pwede po silang tumulong. Marami naman pong paraan dyan para tumulong. Ayun. Walang dahilan na hindi po tumulong. Ayun, napakahusay. Thank you. Sige, Maraming salamat sa iyo, Raymond. Mag-iingat ka, mag-iingat ka. Apo. Salamat, Tabay po. Okay, mga kababayan, yan po si Raymond, isang pizza, siya po yung nagdi-deliver ng Oo pizza. nga, 11 years na 34 pala. anyos. Ay, hindi, 13 years na kasi 11 years 11 ba years, sabi? yes, 11 ma'am. years. 11 years na siya na, din siya, loyal din. Kasi 11 years na siya sa Pizza Hut, ka Ellie. Napakaswerte ng Pizza Hut sa kanya. Okay, so siguro sa nakikinig po sa Pizza Hut, baka pa pwede natin i-promote. Yung kanyang, yung kanyang pagmamalasakit sa kapwa, malamang ganun na rin kanyang pagmamalasakit sa kumpanya. Totoo. Eto ka, Ellie, tinitingnan ko yung mga comments sa ating Facebook Live. Ayan, marami nagpapaabot ng kanilang ang kanilang parang well wishes para kay Raymond. Talaga namang talaga napakahusay. Ito ka, Ellie, si Rolly Foliero, watching daw siya from Zamboanga City. Mabuhay ka, Rolly. Yung aming mga PPEs nakarating na doon ka, Ellie. Nagpadala kami sa Zamboanga. Si Paul Jan Lagunsad, parati ito nanonood sa atin. Kumusta ka? Galing, taga Davao siya ka, Ellie. Yung PPEs namin ka, Ellie, nakarating na sa Basilan, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, saka sa Zamboanga. Ayun. Watching from KSA, Darwin Joseph Rivera. Kumusta ka, Darwin? Ito, maraming napakabait daw ni Raymond. Sabi ni Lucy Tatad. Ayun. Tanawan Leyte, si Dexter Yepes Patanaw. Cynthia Umali Kalalo, Puri, siguro taga UK siya. Ay, taga Canada. Taga Canada kasi nagpadala siya ng flag ng Canada. Watching from Australia, Oscar Takalan. Ayun, kumusta ka, Oscar? Ingat kayo dyan. Maraming natuwa sa kwento ni Raymond. Marami sa iyo, Raymond, nagpapaabot ng kanilang pagbati. At ma'am, yung kay si Ryan Uminga, siya ang nag-post. Oo, siya yung nag-post. Baka yung ating mga kababayan na may nakikita sila na ganyan, na talagang tumutulong sa kapwa, ipaabot nyo po dito po sa BC Urbanation Lenny at alam nyo, napakaganda ho itong istorya ng pag-asa. Nagbibigay po ito ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Biro nyo ito, nagdi-deliver ho ng pizza. Yung buntis yung asawa, may dalawang anak. May dalawang maliit na anak. Yes, ma'am. Yung natatanggap niya mga tip, sana iipunin niya para sa kanyang pamilya. Pero binibili niya ang kwento niya ka, Ellie, galing din kasi siya sa hirap. Opo. Galing siya sa hirap, alam niya na mahirap, tutusin, talagang ganun pa rin naman. Kasi delivery boy, yes, di ba? Tapos yung asawa niya yata hindi nakakatrabaho ngayon. May trabaho yung asawa niya, hindi nakakatrabaho ngayon dahil dito sa quarantine. Pero patuloy na tumutulong. Gusto sabihin, hindi ka kailangan maging mayaman para makatulong sa iba. Maganda itong mensahe, ma'am, sa mga
Kasi may ilan na individual na nagpipilit na makatanggap din ng sa social amelioration. Totoo. Na ibig sabihin kaya, hindi naman kailangan nila, pero gustong tumanggap. Yun. May mga ganun. Siguro maganda po ito at magiging inspirasyon po ito si Raymond Papiliero. Ito si Lemuel watching from Taiwan. Ingat kayo dyan, Lemuel. Ito Estrella Cabales. Galing siya sa Cebu. Ayun, kababayan mo si Raymond. Ito naman galing Lanao, Jimmy Desierdo, Maranding, Lanao del Sur. Ito, masyadong mabilis kaya hindi ko na... Ito malapit to sa amin, taga-barangay Laging Handa, si Joe. Kumusta ka, Joe? Ito po, maraming bumabati kay Raymond. Kay Raymond, marami ka talaga na-inspire na tao. Ito si Lolita Lucero, taga Hong Kong siya. Ito, Panama. Ako, ang layo niya. Dennis De Guia watching from Panama. Ito naman ay Bellingham, Washington, Robert Panis. Marami talaga tayong kasama ka, Ellie, ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Ito, kababayan ko from Iriga City, Francisco Rabacal. Marami talagang saludo. Raymond, kung nakikinig ka pa, maraming saludo sa iyo at marami nagpapaabot ng kanilang pagbati. Kaya maraming salamat talaga sa iyo. Marami nagpapaabot ka, Ellie, ng sana daw mag-iingat tayo. Kayo din po mag-iingat. Ito, galing Sydney, Australia, Chona Davidson. Kumusta ka dyan, Chona? Ito, galing Legazpi, si Isabel Jo. Ito, Sydney din, Moni Valdez. Marami talaga kaeling kababayan tayo sa Australia. Ito naman ay galing sa Isulan, Sultan Kudarat, Bimbo Ramos Salazar. Ayun, mag-iingat kayo dyan, Bimbo. Ito, galing California, si Ray Ramos. Ito, galing Texas, Alfredo Lacerna. Ayun, ang dami talagang pinanggalingan. Si Roberto Mayores ay galing Jeddah. Ito naman, kababayan natin sa Parañaque, Florence Vicente. Ito from Japan, Baby Bolambot Aray. From Palawan, Rendan Kapokyan. Ito from Long Beach, California, Pancho Ferrer. Ito, maraming salamat po na marami sa inyo, halos linggo-linggo natin kasama ka, Ellie. Kaya maraming salamat. Ang iba alanganing oras pa. Halimbawa, yung mga nasa Europe ngayon, alanganin na oras. Madaling araw yata ngayon sa Europe, pero maraming salamat. Ito from Washington State, Lani Dionoso. Ito naman from Zambales, Darwin Sevilla. Ayun, parang yung mga tulong po namin sa mga Zambales na hospitals, kahapon pinadala. Sana po nakarating na sa mga ospital natin. Marami tayong pinadala ngayon sa mga probinsya ka, Ellie, sa Nueva Ecija, sa Zambales, Quezon, Batangas, Laguna, Bulacan. Ito yung mga deliveries natin ng Friday saka Saturday. Kaya sana po nakaabot na yung mga kababayan po natin na gustong tumulong. Kahit hindi sa amin, pwede sa amin ipadaan. Kung gusto nyo dumiretso sa ospital, pwede din. Pero yung mga ospital po natin, nangangailangan talaga ng tulong. Pati yung communities, kung meron pong mga sobrang pagkain, yun po talaga yung kailangan ng ating communities ngayon kasi marami yung hindi nakakatrabaho. Ayun, from Cebu City, Michael James Busa. Watching from Norwalk, California, Dennis Esguera. Ito, Sydney ulit. Si Moni Valdez. Ito pala ka, Ellie, kahit ito lang yung basahin natin habang nagpo-programa. Yes, sobrang dami. Sobrang dami yung mga kasama natin. Josefina Imperial, Legazpi City, Buena Park, California, Chato, Taclas. Kumusta po yung mga kababayan natin sa California? Ito, taga Philippine Orthopedic Center, nagpapasalamat siya. Denick Jan Salvador, kami po yung magpapasalamat sa inyo sa serbisyo nyo po sa ating bayan at mga kababayan. Ayun. Okay, masyado pang marami ka, Ellie. Okay, samantala ma'am, at sa iba pang issue natin, dahil pinag-resign si Secretary Duque pero ang nag-resign si Secretary Pernia. Oo, nag-resign si Secretary Pernia. Nabasa ko ka, Ellie, yung kanyang statement at sinasabi niya na
magkahalong personal, saka Hindi dahil din pagkakaunawaan sa hindi magkakaunawaan gabinete. sa gabinete. Ito nakakalungkot kasi ang taas ng respeto natin kay Secretary Pernia. Naging isang haligi din siya sa pamahalaan na to. Naalala ko ka, Ellie, nung mga panahon na pinag-uusapan yung federalism, solid yung paninindigan niya. Solid yung paninindigan ni Secretary Pernia. Hindi nag-aatubili ipaabot yung kanya mga pagtingin saka mga nararamdaman about certain matters. Ito, sinasabi niya na parang dissenting voice siya sa loob at ayaw niya makasagabal. Pero paminsan kasi ka, Ellie, mas mabuti din na iba-iba yung boses na parang nilalagay sa lamesa para mas iba yung mga mas iba-iba yung mga pananaw, mas mabuti yung mga desisyon para napapakinggan at nakukonsidera yung lahat na points of view sa mga anggulo. Pero Secretary Pernia naman, napakahaba nung kanyang serbisyo sa bayan. Kahit nasa private sector pa siya, talagang respetadong ekonomista. Sabi niya naman, patuloy siya maninilbihan kahit sa private capacity. Magpapasalamat tayo sa inilaan niyang panahon para sa ating bayan. May binabanggit pala siya, ma'am, na ang gusto niya parang ituloy pa rin yung mga economic activity by the private sector during the modified lockdown. Tapos Parang siya kakaali, nag-aalala siya na yung epekto sa ekonomiya. Yes, ma'am. Nag-aalala siya sa epekto sa ekonomiya. Meron siyang mga mungkahe na sana kahit naka-quarantine, merong mga negosyo na parang payagang buksan para lang may gumaganang economic activity kasi otherwise baka grabe yung damage sa ating ekonomiya. Isang bagay ito ka, Eling, tinitingnan natin. Tinitingnan din natin sa ibang bansa yung mga ginagawa. Nakita natin ka, Eli, kahit sa Amerika, isang malaking debate din ito. Merong isang state sa Amerika, yung Michigan, nagpo-protesta yung mga tao na gusto nila buksan na. Pero ito kasi, balancing act ito ka, Eli. On one hand, ayaw natin na magkaroon ng dahilan na parang yung contamination maging grabe. Sa kabilang banda naman, kailangan yung ekonomiya hindi bumagsak. At hindi babagsak yung ekonomiya kung yung economic activities patuloy. So ito talaga, araw-araw, kailangan binabalanse. Pero sa akin lang ka, Ellie, kailangan habang binabalanse ito, sinisiguro natin na yung ating healthcare system ay hinahanda natin. Okay, so mag-aabang ho tayo at dito sa acting chief ng NEDA, na-i-guest na natin yan, ma'am, sa Vice President Lene, si Yusek Carl Chua. Siya yung ano ka, Ellie, siya yung nag-asikaso nung train law. Sa train law, apo. Kung hindi ako nagkakamali, bisita natin siya kasi siya yung nag-explain sa atin kung ano yung mga features ng train law. Tama, Ngayon parang OIC siya. OIC siya sa NEDA. Yan. Okay, samantala mga kasama at sa gitna po nitong COVID pandemic at marami mga pasaway at siguro may kanya-kanya mga diskarte yung bawat LGU. Ano po, ma'am, ang inyong mensahe at panawagan sa ating mga kababayan ngayon pong araw ng Linggo, April 19, dito po sa Vice Vision Leni? Ako parehong panawagan ka, Ellie. Sumunod tayo. Sumunod tayo sa mga patakaran kasi yung mga patakaran nandyan yan para sa atin lahat. Ito ka, Ellie, napakalaking halaga yung hindi lang yung social distancing pero pati yung quarantine. Parating sinasabi na pinaka safest na lugar sa loob ng bahay. Pero kailangan din kasi ka, Ellie, bukas yung mata natin na hindi lahat merong ganitong pribilehiyo. Marami sa mga kababayan natin na kahit alam, kahit naiintindihan na kinakailangan to, nagpupumilit para mabuhay. So sana ito yung mga taong matulungan natin para mas may capacity silang sumunod dahil hindi sila nagugutom.
ako ka Ellie, maliban sa mga frontliners, sumasaludo din tayo sa ating mga barangay officials, saka mga LGU officials. Sila talaga yung pagod din ngayon ka Ellie. Ay yung mga barangay officials, ito yung nagsisiguro na ligtas yung kanilang constituents, nagsisiguro na may pagkain yung constituents, nagsisiguro na maayos lahat. At sila yung bihirang mapasalamatan. Ako nakikita natin yung pagod ng ating mga barangay officials ngayon. Kami po saludo sa inyo. Nagpapasalamat kami sa lahat na tulong ninyo. Sa ating mga LGU officials, ka Ellie, ganun din. Halos walang mga tulog. Yung mga ito, sa pagsisiguro lang na ligtas yung kanilang mga bayan, kanilang mga lungsod. Kaya kami po ay nagpapasalamat din.